Okay, makakaupo tayo sandali at tayo ay makinig ng magandang balitang ito. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga lagad, may isang mayaman na may katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ito at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ang buo, ang pangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kaya magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong mamalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. At isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga kasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Ilang talinghaga ang aking nasumpungan sa Biblia tungkol sa kayamanan at pagkakatiwala. Kung natatandaan nyo, ang talingha tungkol doon sa alibughang anak ay tungkol din po yun sa kayamanang minana. Alam ng bunsong anak ang kanyang karapatan sa kayamanan ng kanyang tatay. Subalit yung pinakamatanda na matapat naglilingkod, hindi niya alam. So yung bata, hiningi yung kanyang mana at ibinigay naman ng Panginoon. At nang magreklamo po yung matandang binata, yung nakatatanda, nang bumalik ng kanyang kapatid na naglustay ng kayamanan ng tatay nila, sinumbatan yung tatay. Tanwi ka, ako'y nagpalipin sa iyo ng mahabang panahon, hindi kita sinuway. Subalit, ni isang bisirong kambing din mo ko binigyan para kami ay magkasiyahan ang aking mga kaibigan. At ang sabi ng tatay, anak, lahat ng akin ay sayo. Narinig yun? Lahat ng akin ay sayo. Bakit hindi ka nag-blow? Bakit hindi mo yan ginamit? Bakit hindi mo inangkin ang para sayo? Tapos sisisihin mo yung kapatid mo na umangkin. Ibig sabihin ito, para malinaw ang ating usapan, tandaan niyo, lahat ng kayamanan sa langit ng Diyos ay para sa atin lahat. Para sa atin lahat. Nasusunod niyo ba yun? Para sa lahat na anak ng Diyos yan. At para sa lahat na mananampalataya. Amen? Now, sa isang talinghaga naman, tinawag ng mayaman ang kanyang mga katiwala o alipin at iniwanan niya ng kanya-kanyang puhunan. May 5,000,
may 2,000, may 1,000, ayon sa kanyang kakayahan. Natatandaan niyo pa yun? Ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Ibig sabihin, huwag kayong magtataka kung ang ibigay sa inyo 100,000, sa akin 100,000,000. Bakit? Depende yan sa ating kakayahan. Amen ba? Huwag kayong magtataka kung kayo magtatayo ng prayer meeting, sa 10 lang ang dadalo at hindi lumalago. Yun lang ang inyong kayang pangalagaan at busugin. Amen ba? At mayroon naman pinagkakatiwalaan ng dami-daming tao tulad natin ngayon. Yabang purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ayan ay ayon sa pasya ng Panginoon. Ayon sa pasya. At ang talinghaga ngayong gabi, pambihira po, iniwan ng kanyang Panginoon ang lahat ng kanyang kayamanan sa taong ito. Ipinagkatiwala ang buo niyang ari-arian. Malaking tiwala ng Panginoon, Malaking tiwala. Subalit, dumating ang panahon, na may nakarating na sumbong sa Panginoon, na nilulustay ng katiwalang ito ang kayamanan ng kanyang Panginoon na parang kanya. Kaya ipinatawag ng Panginoon ang kanyang katiwala at wika niya, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Umalis lang ako puntang Hong Kong kung ano-anong ginawa mo na. Amen ba? Hallelujah. Paala sabi niya, magpintahan tayo. Isauli mo na sa akin ang lahat ng iyan. Walang iiwan ni isa. Sapagkat hindi na kita pagkakatiwalaan, aalisin ko na sa iyo, ibibigay ko na doon sa mga dumalo sa pabaon puntang Hong Kong. Puruhin natin ang Panginoon, puruhin ng Diyos. Hallelujah. So ang sabi ng katiwala, naku po, aalisin na sa akin ang kayamanan ng aking Panginoon at hindi na ako katiwala. Paano ito? Hindi ko marunong magbungkal ng lupa. Nakakaya naman ako yung mamalimos. So nag-isip siya ngayon, ano kaya ang aking gagawin? So he came to a point of deciding on something. Brothers and sisters, kapag ang isang tao ay pinagkakatiwalaan ng mahalagang bagay, mahalaga po ang kanyang responsibilidad. Hindi ito dapat basta-basta magdedesisyon na hindi niya sinasangguni ang kanyang Panginoon. Amen? So marami ngayon sa mga gawain na dumarating sa aking problema, nagkakaproblema sapagkat nagkakanya-kanya silang pasya. Binabaliwala ang ating mga patakaran. So anong dapat gawin doon? Anong dapat gawin sa kanila? Alisin sa tungkulin. Alisin sa kanilang tungkulin. Ibigay sa iba. Iyan ang patakaran ng Diyos. At iyan din ang ating susundin at gagawin sa gawain ito. Amen mo ba? Binibigay ko lang halimbawa yan. In other words, brothers and sisters, may pagkakataon na tayo ay pagyayamanin. Kayong lahat ay pagyayamanin ng Panginoon. Amen? Tumulad tayo doon sa bunsong anak, yung tinawag na lubugha. Ang kini natin ang para sa atin. Hingi natin sama ang ating mana. May kanya-kanya tayong mana. Amen? Ayon sa maabot na inyong kaisipan. Ayon sa maabot ng inyong kakayahan. Maluwag na ibibigay sa inyo ng Panginoon. Eh ang karamihan sa atin kung lumapit sa Diyos, humihingi pambayad sa ilaw. O humihingi pamasahe lang.
humihingi pampatahilan ng trahe ni Buddha, ay wala pang nanliligaw. Amen? Kung humingi maliit na bahay, 4 na poste lang. Kung humingi second hand na kotse, kung humingi tricycle lang. So kung anong hiningi mo, yun ang ibibigay sa'yo. Amen? Brothers and sisters, sa Biblia may isang taong napakayaman, pinagyaman ng Diyos, walang kapantay ang kayamanan. Isa lang ang hiningi. Anong hiningi? Karunungan. Karunungan. Si Solomon. Nang si Solomon ay tanungin ng Diyos isang gabi, anong ibig mong ibigay ko sa iyo? Solomon, humingi ka kay bibigyan. Ang sabi ni Solomon, naku po, ako'y bata pa nang bigyan mo ng tungkulin bilang hari at marami po itong pamayanan mo. Hindi ko kaya silang pamahalaan. Bigyan mo ko ng higit sa sapat na karunungan upang pag dumarating ang mga suliranin, matuwid at maayos ang desisyon na aking ibibigay sa kanila. Ewan ba? So para tayo ay magkaroon ng matalinong pasya, pagdating ng pagkakataon, tulad ng katiwalang ito ngayon na ating narinig sa Ebanghelyong ito, kailangan una sa lahat, higit sa lahat, hingin natin ang karunungan na galing sa Diyos. Iba yung karunungan galing sa paaralan. Kailangan din yun. Pero ang karunungan galing sa paaralan, sa universidad, limitado. Hanggang doon lang sa itinuro sa atin. Hanggang doon lang sa mga ineksperimento na ng mga author ng mga aklat na binigay sa atin. Subalit ang kaalaman na galing sa Diyos, pag ito ang iyong hiningi, magugulat po ang sanlibutan. Sapagkat yung hindi nalalaman ng marurunong ng sabilat sanlibutan ito, ibibigay ng Diyos doon sa taong bubuyoy-buyoy. Subalit sa Kanya, nagtitiwalang lubos. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. So, dalawang bagay ibabahay ko sa inyo. Una, ang nararapat nating gawin o nararapat nating pasya na dapat gawin kapag dumarating ang pagkakataon. Una, ibibigay ko sa inyo ayon sa aking nasubukan sa Biblia tungkol sa dapat gawin natin kapag tayo ay pinagkatiwalaan ng yaman. Amen ba? Okay. Una, sabi sa aklat ng Deuteronomio, kapag kayo ay yumaman na, marami ng ari-arian, marami ng pera sa bangko, lahat na sa inyo na, huwag niyong kalilimutan si Yahweh. Huwag niyong kalilimutan si Yahweh. Huwag niyong sasabihin sa inyong sarili na ang yaman ito ay dahil sa aking karunungan, dahil sa aking kakayahan. Sapagkat ang nagbibigay sa atin ng kakayahan ay ang Diyos. Sabi sa Deuteronomio 18:17, kapag si Yahweh ating kinalimutan at tayo ay bumaling sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat ang kayamanan po ay nagiging Diyos-Diyosan po yan. Kung sino ang ating pinagkakatiwalaan ng buhay, kung saan tayo nakatuon, no, iyon ang ating nagiging Diyos-Diyosan, kung ano ang ating inaasahan. So sandaling ipinagpalit natin ang Diyos sa yaman na dumating sa atin, ayan, babawiin ang Diyos sa atin. Kukunin lahat sa atin. Kukunin lahat sa atin. So, yan ang unang dapat natin tandaan. Pagkakatiwalaan tayo,
So, bali sa sandaling nag-enjoy na tayo niyan, huwag yung kakalimutan ang Diyos. Wala natin dapat ipagyabang sa Diyos. Isang iglap lang pwedeng bawin lahat. At iyan ang nangyayari sa limutan ngayon. Nang tanong ako ni Bishop Bacani pagkatapos sa misa, brother, may anong mensahe ngayong gabi? Kako, Bishop, ito po ay tungkol po sa problema sa pananalapi ng sanlibutan ngayon at ng lahat ng tao. Anong dapat gawin kapag tayo ay pinagyaman at anong dapat gawin kapag tayo naman ay binawian ng yaman? Tatandaan nyo, life is a cycle. Today you are happy, tomorrow you are not. Today you are healthy, tomorrow you may not be. You just don't know. In fact, for that matter, I was not feeling very well last night. In this afternoon, kumukulo ang aking sikmura. I have so much gas pain. Hindi ako makakain ng mainam. Pag nakain ako, hindi ko makahinga. Hinahanap yung aking dating gamot. May nakita ko ba? Busted na. Pasi na. O expired na. Busted sa ka-expired, parehas yan. Eh ba? So ngayon, nag-isip ako. Kailangan mag-desisyon ako. Anong gagawin? Bababa ko muna sa Tagaytay, punta sa hospital. O tatawag na lang ko dito sa aking anak, dala ko ng gamot doon. Isip. Patapos ako'y nagdasal. Na ako'y, hindi ko sinasabi kasi pag may sakit, sinasabi sa akin may bahay. Ayaw ko siya'y maalarma. At saka pag sinabi hindi naniniwala sa akin na ako'y nagkakasakit Sapat din nakikita sa aking mukha na ako'y may sakit. Hindi ko siya kanya sinasabi. Pero tahimik ko. Nakakapon na lang yung pag may tahimik. So ikot ako ng ikot. Nakita ko po yung isang galon doon ng agua bilin na ultra fine droplets. Pinagmasdan ko. Sabi ko, may narinig sa mga tao. Gumagaling daw sila. Sabi ng Panginoon, sila'y naniniwala, ikaw hindi. Binuksan ko. Tuminmo ko. Mamaya-maya, balik naman ako. Hanggang sa kalahati ang naubos ko dun sa galon. Napuno naman yung tiyan ko. Pagdating ng gabi, nung maghahaponan na kami, wala na yung sakit ng tiyan ko. Nang kinukwento ko kay Sister Belen, sabi niya, ikaw kasi, sinabi ko na sa iyo panlaban sa kabag yan. Ikaw lang niya walang tiwala sa akin. Sabi ko sa kanya, ibabahagi ko yan para maluwalhati ang Diyos sapagkat ang Panginoon nagturo sa akin ng tamang desisyon ngayong gabi na ating gagawin. Amen? Sumalit sabi ko, taasan man presyo. Bakit? Mag-iikapo ka ng dubli dyan. Plus yung komisyon ko. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. And so, brothers and sisters, when things happens to us na hindi natin inaasahan, be it your health, your wealth, there are 7 things that we have to consider. 7 factors that make the difference in making a wise decision. Paggawa ng matalino at angkop o tugmang pasya. Tulad ng mandarayang katiwalang ito. Pinuri pa ng kanyang Panginoon. Pagkatapos na ipamigay yung kayamanan ng kanyang Panginoon. Di ba? Ang sabi niya, itong aking gagawin bago kong tanggal. Magkakawang gawa ko.
Tinawag yung may mga utang. Sabi niya sa isang may utang, magkano utang mo? 100 papayan langis po. O sabi niya, dali, palitan mo kusultan. Gawin mo 50. Kalahati, ano? 50% discount. Yung isa naman, sabi niya, gawin mo 80. So 20% na discount. Akala ng katiwalang ito, hindi siya nakikita ng kanyang Panginoon o hindi nalalaman ang ginagawa niya. Tatandaan niyo ito, kahit magtago ka sa madilim, kitang-kita ka ng Diyos. Amen? Kahit akala mo walang nakaririnig, maririnig ka ng Panginoon. Kung anong binubulong mo ngayon dyan sa katabi mo, sa halip na makinig sa akin, naririnig ka ng Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoon, punain mo yun. Iniistorbo ang katabi. Kung anong iniisip nyo pa lang, iniisip nyo pa lang. Alam na ng Panginoon. Amen? At alam na rin ng Panginoon kung sinong kanyang pagkakatiwalaan ng malaking puhunan ngayong gabi. At alam din ng Panginoon kung sino ang babawian niya ng kayamanan ngayong gabi. Hallelujah. Kaya ang tanong ko, kapag kayo ay pinagkatiwalaan ng malaking yaman, anong gagawin niyo? Kapag kayo naman ay binawian, anong gagawin niyo? Okay. So bago kayo sasagot, wika ko na kanina, mag-isip kayo. Ito ang ginawa nung mandarayang katiwala, nung ipinatawag na ng kanyang Panginoon. Nag-isip siya. Sabi niya, ay, aalisin ako sa aking tungkulin. Mawawalan ako ng trabaho. Ano ngayon ang gagawin ko? So tinanong kanya sarili. Mabuti na kapag-isip ng maganda. Kaya sabi ng Panginoon sa mga nakarinig sa Kanya, gawin nyo ito kung kayo ay yumaman. Huwag nyong itinatago ang inyong yaman. Huwag nyong iniimbak yan. Huwag nyo naman lulustayin yan. Sapagkat hindi para sa inyo yan. Gamitin nyo, enjoy the fruit of your labor and give the rest to others. Mamigay kayo. Sabi ng Panginoon, huwag kayo matatakot mamigay, huwag kayo matatakot maubusan, sapagkat maubusan man kayo ng kayamanan dito sa balat ng lupa, mayroon naman tatanggap sa inyo sa tahanang walang hanggan. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Yes. Glory to God, glory to Christ Jesus. So, isinulat ko po ang pitong bagay na dapat nating tandaan. 7 factors that should affect or influence believers' decisions. We just don't decide by ourselves. First, if you're a believer, the first thing you should do when you become rich or when your wealth is taken away from you is to remember the Lord our God who owns the heavens and the earth and everything in it. He alone knows the future. He alone knows what happened, why we are going through this financial crisis in the world. Ang Diyos lang nakakalam. He alone knows your situation. Your husband, your wife may not know it. Your friends, your bankers may not know it. But God knows. God knows. And so since God knows everything, the first thing we should do is to remember Him. Siya ang ating unang isipin at alalahanin. Kapag may suliranin na dumarating,
tumingala tayo sa Diyos. Sa mga nalugi, tulad ko, sa mga nalugi sa negosyo, sa mga inalisan ng magagandang trabaho, makinig mo kayo. Ito po naman ay nasusulat. Ibabahagi ko sa inyo ang dahilan kung bakit binawi sa atin ang lahat ng bagay. It is found in Deuteronomy chapter 8 verses 17 to 18. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to our forefathers, as it is today. If you ever forget the Lord your God and follow other gods and worship and bow down to them, I testify against you today that you will be destroyed. Kapag niya sa inyong pagyaman, kinalimutan niyo ang Diyos, wala na kayong panahon sa kanyang pag-araw ng Sabado, wala kayong araw sa kanyang pag-araw ng Linggo, o sa araw na itinilaan, nakakatagpuin niyo siya. Sapat marami na kayong appointment, maraming business appointments na, may mga party na pupuntahan. In fact, for the first time, hindi ko nakapag-attend ng birthday Bishop Pagani kahapon because it's Friday. And I said, Bishop, I'm sorry, but it's Friday. It's my day with the Lord. And the Bishop said, okay. When friends invites me on the days I have set for the Lord, I say, I'm sorry, but this is my day with my God. Amen. Somebody have invited me for a big business transaction on a Saturday. And I said, I'm sorry. No matter how big that is, my God is bigger than that. You follow me? So one of the reasons why God withdraws the trust in us is when we start to leave Him behind. Iniiwan natin siya. The second is when we forget to serve Him during the days of our plenty or prosperity. That's found in verses 47-48 of Deuteronomy chapter 8. Because you failed to serve the Lord your God joyfully and willingly during the days of prosperity, He is going to withdraw all these things from you, and you will suffer accordingly. That's what's happening with the world today. That is what's happening with the big business today. God is calling the people's attention, the world's attention. Kayong mga napunta sa ibang bansa, nakalimot sa inyong panatag, pangako na maglilingkod sa Diyos sa mga kayo dalhing bansa. Ano ang ginawa sa inyo ng Panginoon nang kayo makalimot? Maraming tumatawag sa akin after 10 years, umiiyak sa telepono, kalimutan ko na ang pangalan. Kako, bakit? Sino ho ba kayo? The only time they will tell me this story. And I said, after 10 years, you remember the Lord your God? Yes, because Brother Mike, I'm suffering of cancer today. Sana, huwag darating doon. Hindi sa atin babawiin ang lahat ng bagay na yan kapag hindi natin ipinagpalitan Diyos sa anumang kayamanan sa balat ng lupa. Amen? And so, brothers and sisters, the first thing we should do in order to make for us
a wise decision pleasing to God is to remember the Lord our God. Siya ang unang ating alalahanin. Sa Kanya tayo magbalik loob. Sa Kanya natin dalhin ang ating suliranin. Amen ba? Huwag tayong lumayo. Ang iba naman, kapag dumarating ang pagkakataon sa halit na magsisi at lumapit sa Diyos, lalong lumalayo sa Diyos. Alam niyo ho, ako po ay may patuturo sa inyo. Madalas ko pong ibahagi sa pag-display totoo. My father has Spanish blood. May dugong Kastila pong tatay ko. He is a very disciplinarian. Disciplinarian ang tatay ko. Minana ko po yun doon. Na some part, really disciplinarian to my children and to anybody in this gawain. This is good. Pag mamalo ho yun, yantok. Kung hindi sinturon. Pag ikaw ay tumakbo, hahabulin ka niya, tsak aabutin ka. Hindi lang isang tama, baka apat pa. Ganyan ang ginagawa namin mga kapatid. Sa takot, tumatakbo. Palayo. Hinahabol ng tatay ko, tsak inaabot sila. Ako baliktad. Pag kinukuha na ang yantok, o kaya ang sintor ng tatay ko at galit sa akin, takbo na ako palapit at yayakap sa kanya. Pag nayayakap ko na hindi na ako mapapalo, paano papaluin niya na kayakap sa iyo? Amen? Ganyan ang Diyos. Ganyan ang ating Diyos. Huwag kang lalayo. Magkasala ka man, huwag kang lalayo. Lumapit ka sa Kanya. Laang kang tanggapin. Aminin mo lang na nagkasala ka. Huwag ka nang magyabang. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. The second factor to consider that should affect or influence believers' decision is the desire to know God's will and to walk in them. The desire to know God's will. Nalugi tayo. Huwag natin sisihin kung sino-sino. Huwag natin sisihin ating sarili. Huwag niyo sisihin ang Diyos. Alamin natin kung anong kalooban ng Diyos. Pag tayo ay mayroon damdaming laging ibig malaman kung anong kalooban ng Diyos sa lahat ng pangyayari, ipapaalam sa atin ng Diyos ang nangyari at kung ano ang nararapat nating gawin. Amen? In Psalm chapter 143 verse 8 to 10, it says, "Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I lift up my soul. Rescue me from my enemies, O Lord, for I'll hide myself in you. Teach me to do your will, for you are my God. May your good spirit lead me on level ground." Ako ay umasa sa iyo, nagtitiwala na kung umagay ipagugunita. Nagtitiwala na kung umagay ipagugunita, iyong pag-ibig mo na lubhang dakila. Ang aking dalangin na sa iyo'y hibik, patnubayan ako sa daang matuwid. Ako ay umaasa iyong isasanggalang, kaya iligtas mo ako sa kaaway. Ikaw ay aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ikaw ay nangakong ako'y ililigtas. Pagkat dakila ka, iligtas mo ako agad. Iligtas mo ako sa mga bagabag. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. In other words, brothers and sisters, before we make any decision, the first thing we do is remember God.
Second is, ask Him to reveal His will to you. And one of my short prayers is always in the morning, Lord, teach me to do your will, and I shall walk in them. Panginoon, turuan mo ko ng iyong kalooban, at ako'y lalakad sa inyong katuwiran. Tuwing umaga, inyong dasalin, sa maghapon, hindi kayo maliligaw. Narinig niyo ba yun? Tuwing umaga, iyan ang inyong dasalin. Ano man ang inyong tungkulin, ano man ang inyong suliranin, hingin niyo ang kalooban ng Diyos, bigyan kayo ng lakas, na iyon ang inyong lakaran. Kapatid, sa maghapon, kayo ay tuturuan at tutulungan ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Matthew 26:39 says, going a little farther, Jesus fell with his face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Ang Panginoon ay naharap na sa mabigat na parusa. Parusa para sa akin na kanyang inako. Ang parusa, ang kamatayan ng kasalanan. Si Jesus hindi nagkasala. Bumaba dito sa balat ng lupa para ang kining, ang kasalanan, ang kapasurasan na uukol sa mga kasalanan para tayo ay maligtas. Alam niya ang paghihirap na kanyang daraanan. Kaya 3 ulit siyang nakiusap sa pamagitan ng panalangin ng wika niya, Ama, pwede mo ba? Huwag na natin ituloy ang paghihirap na ito. Subalit hindi ang aking kalooban na masusunod, kundi yaong sa iyo. Ano? Umurong ba si Jesus? Kaya siya kinalugdan ng Diyos. Kaya sa binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan sa langit at sa lupa, dahil si Jesus ay lumakad ayon sa kalooban ng kanyang Ama. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Third factor to consider that should affect or influence believers' decision is our confidence that God will reveal to us His will. Kaya tayo ay hindi nag-aatubiling lumapit at humingi sa Kanya ng tulong sapagkat tayo'y naniniwala na hindi tayo bibiguin ng Diyos. Tayo'y naniniwala na alam niya kung anong dapat nating gawin. Tayo'y naniniwala na ituturo niya sa atin ang nararapat nating gawin. Amen? That's the big difference with unbelievers and believers. Because we have a God who knows everything. We have a God who is willing to guide us. We have a God who is willing to protect us. We have a God who is willing to save us. We have a God who is willing to give us a new life. We have a God who is willing to give us 7 times 77 opportunity to walk through the path of righteousness. Hello. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Nakikinig ba kayo? Nakikinig kayo sapagkat huwag po kayo matatakot. May magandang balita ko sa inyo. Pagdating sa dulo nito, may pangako ang Diyos. May pangako ang Diyos. Amen? Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Psalm 25 verse 12 to 14 says, kailan saliksikin natin ang nasusulat. Alam nyo, si Jesus nang siya po ay sinubok ng demonyo sa disyerto, laging binabalikan niya nasusulat. Laging sinasabi niya, it is written. Nasusulat. Kaya mahalaga pong balikan natin ang kasulatan. Psalm 25 verse 24, sa akin naman, kung dilas 25 yan, sa totoo lang,
Marami pa akong aklat din sa Biblia hindi nabubuksan. Hindi ko pa nababasa ang buong Biblia. Napakakapal. Napakayaman. Kung tayo ay magmimina ng ginto sa ilalim ng lupa, mahirap ang gawin yun. Minahin yung salita ng Diyos. Minahin natin ang salita ng Diyos. At yan ating gagawin dito sa gawain ito, miminahin natin ang salita ng Diyos. Sapagkat pag sinabi ng Diyos, nagkakatotoo. Pag sinabi ng Diyos, nagkakatotoo. Amen? Kaya ako ngayon ay malakas ang loob na sabihin ko sa inyo na kayo ay pagkakalooban ng mana ng Panginoon. Bakit? Pangako yan ng Diyos. Diba? Pangako yan sa ating mga inuno. At yan ay para sa atin lahat. Amen? To all Christians, we belong to the promise of God to Abraham, Isaac, and Jacob. We belong to the Jewish race. Baka hindi nyo alam. We belong to God's chosen people. At hindi lang yun. Not only God's chosen people. We belong to the children of God. We belong to the family of God. Hindi na mga alipin ang turing sa atin. Tayo'y mga anak ng Diyos. Purihin natin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen ba? Andiyan pa ba kayo? Pakinggan ko kayong palakpak ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Psalm 25 verses 24 says, "Who then is the man that fears the Lord? He will instruct him in the way He has chosen for him. He will spend his days in prosperity, and his descendants will inherit the land. The Lord confides in those who fear Him." Narinig yun? The Lord confides in those who fear Him. Anong confides? Nagtatapat? Kung anong darating, sasabihin niya. Natatandaan niyo si Abraham nung nagdesisyon ang Diyos na gunawin ang Sodom at Gomora. Ang sabi ng Diyos, teka muna, hindi maaaring gawin ko ito na hindi ko pinapaalam kay Abraham na aking kaibigan. Natatandaan niyo si Noah. Noah found favor with God. Kaya nang gugunawin na ang mundo, naalala ng Diyos. And suddenly, God remembered Noah. Kapag tayo ay lumakad sa katwiran ng Diyos, na buhay na may banal na pagkatakot sa Kanya at hindi gumagawa ng baluktot, bago dumating ang sakuna, naaalala tayo ng Diyos. Bago dumating ang tsunami, maalala tayo ng Diyos. Bago bumagsak ang ekonomiya, pagyayamanin tayo ng Diyos. The Lord confides in those who fear Him. He makes His covenant known to them. Ang tumatalima sa Panginoon Diyos, ang landas ng buhay Kanyang natatalos. Uunlad ang buhay at ang mga supling mamumuhay ligtas sa lupain. Sa tumatalima, siya ang kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Sa tumatalima, ibig sabihin, sa nananalig at sumusunod sa Kanya, ang Diyos ang nagtuturo, nagpapaalala ng Kanyang mga pangako. Amen? Kaya pag dumarating ang mga pagkakataon, kagipitan o karamdaman, kapag ikaw ay tumatalima sa Diyos, papaalala ng Diyos ang dapat mong gawin. Ang Kanyang pangako na ang wika niya, I am the Lord who heals.
Ako ang Diyos na nagpapaganito. Lumapit ka sa akin at kita'y aking pagagalingin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Glory to God, glory to Christ Jesus. Fourth factor, I'm sharing you the 7 factors that must influence our decisions. If you consider these factors, brothers and sisters, matutulad tayo sa pusong katiwalang ito. At the last hour, he was able to make a wise decision that pleased his Panginoon. Pinuri siya, natatanda nyo? Pinuri siya ng kanyang Panginoon sapagkat pambihira ang kanyang ginawa. Nauukol sa kalooban ng Diyos ang kanyang ginawa. Amen? Bagamat hindi niya kayamanan ang kanyang pinamigay. Kayamanan ng kanyang Panginoon. Nasusundan niyo ba? Baka gawin niyo naman yan, yung kayamanan ng inyong ang pamimigay niyo. Ha? Na walang pahintulot. Hindi ko sasagutin yan. Asa na tayo? Fourth factor to consider that should affect or influence believers' decision is the belief that God knows His plan for His people. Believing that God knows His plan for you. Bago di desisyon, isipin mo, teka muna, alam ng Diyos ang buhay ko. Alam ng Diyos ang kinabukasan ko. Alam ng Diyos ang plano niya sa buhay ko. Tanging si Yahweh lang nakakaalam ng plano niya sa buhay natin. Nasa kamay niyo. Kaya ako ngayon matapang sapagkat alam ng Diyos ang plano niya sa buhay ko na ako'y magiging pangulo ng ating bansa. Kahit ayaw niyo. Amen ba? Kinakabahan na itong mga gusto magkandidato dito, kinakabahan na sila. Huwag kayo mag-alala, yan naman lang ay kung yun ang kalooban ng Diyos. Ano? Pero alam ko plano ng Diyos yan. Di ba? You know, the presidency is God's destiny yan. Ang nagpaplano niya na yung Diyos, di ba? Kayo, alam nyo, kung ano-ano sa plano nyo sa buhay may plano ang Diyos sa buhay nyo. At hindi basta-basta ang plano ng Diyos sa buhay natin. Pakinggan nyo ang nasusulat sa Jeremiah 29:11. God said, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not harm you. Plan to give you hope and a future." Magandang kinabukasan ang plano sa atin ng Diyos. Kahit 69 ka na. Kahit 69 ka na at wala pa nanliligaw sa'yo, may plano ang Diyos sa'yo. Hallelujah. Ang narinig ko ang sabi ni Mary Rose kanina, kayo ang mga binata pa, narito kami. Mga dalaga pa rin. Amen? Tama yung ginawa niyang yun. Amen, sabi ko, natututo na ito si Mary Rose. Hallelujah. Ngayong taon, may manliligaw sa kanya. Amen. At ako ang ninong nila. Amen ba? Ask and it shall be given to you, sabi ng Panginoon. Amen? So before making any decision, believe that God knows His plan for you. May plano ang Diyos sa buhay mo. Planong ikaw ay pagtagumpayin. Planong ikaw ay pasaganain. Hindi paghirapin. Kung ikaw man ay inasin ng trabaho ngayon, inasin ng negosyo ngayon, yan ay papalitan ng higit pa riyan ng Panginoon. Amen? Kung ikaw ay sa Kanya ay magbabalik loob at magbabalik ng tiwala sa Kanya. Amen? Nakikita ko sa inyo mamaya ang isa sa magandang natutuhan ko dito sa Biblia ito. Roma 8:28 hanggang 30.
Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Nakikinig ba kayo? Kaya lakad ng lakad dyan, makikita kayo ng Diyos dyan. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noon pang una ay Kanyang tinawag. Kayo ba'y tinawag? Kaya kayo narurito, no? Ang mga tinawag niya, Kanyang tinawalang sala. Lahat kayo nakarating dito, tugon sa panawagan ng Diyos, pinawawalang sala na kayo ng Panginoon. Your sins are forgiven. Kahit nandaya ka sa Panginoon noon, kahit nangupit ka sa kanya, tinupit mo ka na ikapo noon, pinatawad ka na ngayon, huwag ka na lang mangungupit uli. Amen pa? Nakikinig ba kayo? Ha? Ang mga tinawag na Kanyang pinawalang sala at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Binibigyan ng karangalan ng Diyos ang Kanyang mga pinawawalang sala. Anong karangalan ang binibigay ng Diyos sa Kanyang mga pinawawalang sala? Itinuturing sa mga anak. At bilang mga anak, pinagkakatiwalaan sila ng kanya-kanyang mana dito sa lupa at sa langit. Yan sinasabi ko sa inyo, may mamanahin kayo ngayong gabi. Amen. Sinong umaasang may pamana siya ngayong gabi? Yan. Sakaling tanggapin niyo ang manang yan, anong gagawin niyo? Hallelujah. Baka lulustayin nyo lang yan, ha? May lumapit sa akin, ha? Nangungutang. Kako, bakit? Kasi brother, may kanya ko dati niya sagana sa buhay. Malaki ang aming negosyo. O ngayon nangyari sa'yo, ito niya, pinalo ako ng Panginoon. Kako, bakit? Mula niya ako'y pagkatiwalaan 10 taon na hindi na bumabalik sa gawain ng Panginoon. Bakit naman kako? Eh marami po kong tindahan na pinupuntahan. Hallelujah. Kako, ikaw talaga, nung marami kang kayamanan, naalala mo ba ako? Sabi, hindi. O ngayon, naalala na kita. Bakit? Uutang eh. Kako, ano man ang utangin mo sa akin? Bayad ko sa mga utang ko. Kako, kita talaga, ano? Papasa mo sa akin yung problema ng may problema. Sabi ko, ayaw ko nga. Hindi ko ako pinautang. Hallelujah. Nakikinig siguro yan. Susumbo eh. Gusto may bulgar pa kita dito eh. Asa na tayo? Anong number na tayo? 5. Fifth factor to consider that should affect or influence our decisions is God's promise to guide believers in their decision making. Ayan. Diba? See? Huwag yung pupunta kung saan kayo hihingi ng payo. Sa Diyos kayo hihingi ng payo. May pangako siyang tayo ay kanyang papayuhan. Siya ang dakilang tagapayo. Sabi sa Isaiah, di ba? Ang dakilang tagapayo, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Psalm 32 verses 8 to 9 says, I will instruct you and teach you the way you should go. I will counsel you and watch over you. Do not be like the horse or mule, which have no understanding, but must be controlled by the bit and bridle, or they will not come to you.
Ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako ang sa'yo magbibigay payo, kita'y tuturuan. Huwag kang tutulad sa iyong kabayo o sa iyong mula na para tumigil ay kailangan pang hatakin ang rinda. Kasi ka na kay kabayo, ha? May tali niya sa nguso, di ba? Takbo ng takbo yan kung sakay ka sa karitila. Ha? Tinatawag, sabi mo, tigil, ititigil, ay hatakin mo ang rinda para tumigil. Di ba? Huwag lang tayong tutulad doon. Ha? Nananawagan na ang Diyos eh. Ayaw mo pang tumigil. Amen? Hanggang sa mabangga ka. Sinabi ng huwag maglalasing kung nagmamaniho. Ayan. Naglasing. Ano? Sumalpok sa bus. Patay. Amen ba? Sinabi na huwag magpapaputok pag araw ng bagong taon. Ano ginawa? Nagpapaputok. Ayan, wala ng kamay. Amen? Ang sabi ng Diyos, huwag kang tutulad sa kabayo at mula na walang nalalaman. Ikaw ay taong may karunungan. Pag may problema, kay Yahweh El Shaddai lumapit. Amen? At kanya kang tuturuan. Kanya kang tuturuan. Amen? Eh, narinig ko, alam ng patutok, pinakikik ng tutong yan eh. May humingi ng payo dyan tungkol sa asawang nawawala. So, pinayuhan ko, huwag mong susundan doon sa bahay ng babae lang ang mister mo. Kawawa ka lang. Anong ginawa niya? Sinundan. Natulog pa sa pagitan ng babae at ng mister niya. Okay naman itong sister na ito, ano? Sabi ko, pag nakita kita, pipinutin kita. Tatanong-tanong ka dyan, pagkatapos hindi man susundan, ano kaya, pakiramdam niya noon, ano? Siguro, nakatutulog na sa pagitan ng dalawa. Ano? Pagkatapos nung pinaamoy ng amo niya, ng babae ng mister niya, nakatulog, humihilot na, lumipat yung mister niya sa kabila. Patay kang patay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Alay. Huwag kayong tutulad sa kabayo at mula. Na kung hindi pahatakin ng rinda, hindi titigil sa katatakbo. Amen? Ibig sabihin, kapag may nangyayari sa atin, hindi kalugod-lugod sa ating pakiramdam at pananaw, ibig sabihin yan, sabi ng Panginoon, tigil ka na. Tigil ka na at malapit ka na mahulog sa bangin. Amen? Lapit ka na sa akin, sabi ng Panginoon, at kita'y aking tuturuan. Tuturuan. Anong gusto niyo magturo sa inyo? Palo o salita ng Diyos? Anong gusto magturo sa inyo? Gutom o salita ng Diyos? Ayan. Higit na mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito.
standing. Makatagal na kayo nakaupo eh. 2 oras na eh. Okay. 1 oras pa ito. Ano lang na tayo? 6 factors to consider that should affect or influence our decision making is knowledge of the written scriptures. Knowledge of the written scriptures. Ang pangalan na bagay na dapat salang-alang natin sa ating pagpapasya ay ang kasulatan. Ang kasulatan. Yan ang ginawa ng Kristo. Matthew 4:4. Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bumuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namutawi sa bibig ng Diyos. 1 Timothy 3:16 says, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa paggabay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen ba? And finally, sabi niyo, finally, sasabihin niyo ngayong gabi, finally, akin na ang pamana ko. Kaya ba naniniwalang bibigyan ng pamana? Finally, the 7th factor to consider that should affect or influence believers' decision is our willingness to trust and obey the Word of God. Ang buong pusong pagtitiwala at pagsunod sa kalooban ng Diyos ang isaalang-alang natin bago tayo gagawa ng isang hakbang o desisyon. Here it is. Isaiah chapter 1 verses 18 to 20. It says, sabi ng Diyos, come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. If you are willing and obedient, you will eat the best from the land. But if you resist and rebel, you will be devoured by the sword. Halikayo at magliwanagan tayo, sabi ng Panginoon. Gaano mang karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Narinig yun? Kasakamay nyo. Kung kayo susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayong susuway sa akin, tiyak na kayo ay mamamatay. Yun ang kasultan niya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Gracias. Okay, ito sa kamay niya. Now, the condition is, if you are willing and obedient. You do not just obey. Our obeying must be, we should be willing. The willingness to obey. Kusang loob. In other words, hindi padabog. Hindi sa pilitan. Kung magbibigay, hindi sa pilitan. Kung susunod, hindi sa pilitan. Kundi buong puso. Sapagkat at alam natin, iyon ang kalooban ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay. Lagay ang kamay niyo sa inyong ulo. This is just my personal insight. A brief on this message. I call it lessons in life. We should learn some lessons in our life. I am already 70 and I have gone through all kinds of trials, ups and downs in life, failures and successes in life. I have learned some lessons in life. And the Bible is full of lessons that we should learn. Tonight, this is the lesson. Sa panahon ng kasaganaan,
huwag tayong sakim. Did you hear that? During the times of plenty and prosperity, don't be sucks. Sakim. Ano ba yung sakim sa English? Ha? Stingy? Greedy. Yung greedy pala. Greedy. Yan. Don't be too greedy. At sa panahon naman ng kapighatian, huwag tayong mababalisa. During the times of prosperity, don't be greedy. Enough is enough. We should learn to be content, sabi ni Paul. One thing I have learned all these years is to be content with nothing or with much. Mayroon, okay lang. Wala, okay lang. May asawa, okay lang. Walang asawa, okay lang. May trabaho, okay lang. Walang trabaho, okay lang. Mayaman, okay lang. Inalisan ang yaman, okay lang. Kung wala naman, huwag na tayong mareklamo. Rereklamo kang wala, tamad ka naman. Amen? Huwag ka nang mabalisa. Kayawi ka magtiwala. Kayawi ka magtiwala. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sarili mong kaalaman. Sa lahat ng iyong balak, siya ang tanungin. At kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Amen, ha? Purihin natin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Tasa kamay. And finally, sabi ng Panginoon, kaya gamitin nyo ang inyong kayamanan ng sanlibutan ito sa pakikipagkaibigan. Alam mo, may mayaman, wala ng kaibigan. Bakit? Natatakot utangan. Natatakot hingan. Ano? Hallelujah. Kasi may mga kaibigan naman na nagsasamantala. Palibasa kaibigan, utang ng utang. Ano? Huwag natin gagawin yun. Ngayong gabi, ako ay may hiningi sa Panginoon. Ang sabi ko sa Panginoon, kung anong ginawa mo sa akin, gawin mo sa kanila. Sinong tatanggap ng sinabi kong yun? Kung anong ginawa sa akin ng Panginoon, handa niyang tanggapin. Ala amen kayo ng amen. Hindi niyo alam kung nangyari sa akin. Hallelujah. Ako ay nagsimula sa 2 piso isang araw. Pinagyaman. Yumabang. Nalugi. Ayun, pwedeng tanggapin nyo rin yun, di ba? Pagkatapos pinagyaman ulit. Tsak tatanggapin nyo yun, di ba? Ay paano naman nyo ako inalisan ng bitukan? Tatanggapin nyo rin? Sinasabi ko na nga ba Hallelujah. Inalisan ako ng gallbladder. Ang braso ko ay bakal na. Binuksan ang aking puso. Quadruple bypass. Ayan. Tatanggapin nyo rin? But God said, alam nating sa lahat ng pagkakataon, alam nating ang Diyos ay kasamang gumagawa natin. Kasamang gumagawa sa ating ikabubuti. Amen? In other words, kasama ko ang Diyos na ako'y alisan ng bituka. Kasama ko ang Diyos na ako'y alisan ng gallbladder. Kasama ko ang Diyos na mababalian ako ng braso. Kasama ko ang Diyos na buksan ang aking puso. Alam nyo, hindi ko pupunta ng Amerika ngayong taon. I'm not going to the States this year because we are rushing the
this shrine for our silver jubilee. So hindi ako makapagpa-check up. So iniisip ko na lang, sana kako umuwi dito yung aking doktor. Alam nyo, nung Miyerkules, dumating yung aking doktor. Hallelujah. Miyerkules ba yung o Martes? Dala-dala yung kanyang makina. Sabi niya, nandito ko, nagpapakasyon 1 week lang. Dinala ko ito, sabi, teaching ka pinakita dito. Kasi hindi ka pumunta doon. Sabi ko na, iisipin ko lang, kaalam na ng Diyos eh. Ayan. At hindi lang yun. Hindi lang yun. May dala pa ng mga gamot. O ito niya, libre. Pagkatapos, sinikap niya ako. Sabi niya, praise God, ang puso mo, 50 per minute na lang ang beat. 50 per minute na lang ang beat ng puso ko. Kita niyo yan? 50 na lang. Guwako pa ako. Amen? Ganyan ang nagtitiwala sa Diyos buong puso at lubusan. Amen? Ayan. Mata sa kamay nyo. Sa kamay nyo. Sabi nyo, Yahweh, ngayon alam ko na kung sino ako at kung sino ikaw. Ikaw ang aking Panginoon at Diyos. Ang lahat ng bagay na aking kailangan sa langit at sa lupa ay nasa inyong kamay. Ngayong gabi, hinihiling ko po na ko ay inyong muling pagkatiwalaan ng inyong kayamanan dito sa lupa, doon din sa langit. At ako po'y nangangakong buhat ngayon ay magiging mabuti at matalinong katiwala sa ngalan ni Jesus. Totoo? Okay. Find your partner. Find your partner. Find your partner. Partner. At tandaan nyo, ang unang kayamanang pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay ating katawan. Bulang ulo hanggang talampakan. Bakit? Because we are the temple of God. Tayo ang templo ng Espiritu ng Panginoon. Amen? Kaya yan ay alagaan natin upang tayo naman ay alagaan ng Panginoon. Okay, unang itatanong mo, gusto mong yumaman? Hallelujah. Nakasakasan niya. 1 plus 1. Hallelujah. Gusto ano? Pangalawang tatanong mo, anong gagawin mo pag yumaman ka? Tignan natin kung anong gagawin niyo pag yumaman mo ito. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Kung ikaw ay pagyamanin ng Diyos, anong gagawin mo? Ha? Anong narinig nyo sa aral? Ha? Mag-enjoy daw at mamahagi. Huwag kalilimutan si Yahweh. Yan, yung tatandaan nyo. Ano unang sasabihin mo? Pangalawa? Paano gagawin mo pag yumaman ka? Ayan, ang huwag yung kakalimutan. Kung hindi, babawiin sa inyo yan. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7.
Panginoon, Panginoon ng Diyos. Matatas ang inyong mga agwa, bilina, handbag, passports, taas natin. At ako'y may hihingin para sa mga bagay na yan. Naniniwala kayo bibigyan ng singin natin ngayon? Sige, taas natin. Sabihin natin, Yahweh, salamat sa magandang balita na aking narinig. Salamat sa kayamanan sa akin ngayon ay inyong pinagkatiwala. Ito naman ay aking iingatan, palalaguin sa kaluluwalhati ng inyong pangalan at upang marami ang dito ay makinabang. Pagpalain niyo po ang lahat ng bagay na mahihipo ng aking kamay. Pagpalain ang mga bagay na ito na aking tinataas at sa pamagitan nito, padaluyin sa akin ang biyayang hustong takal, siksik, liglig, umaapaw sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Okay, baba muli ang iyong hawak kamay at balik ang kamay sa taas na nagpupuri sa Diyos na dakila. Okay. Nasa kamay nyo. Itong iiwan ko sa iyong pamana. At ang isisagat nyo, finally, mayaman na uli ako. Ulitin nyo nga. Tanda nyo, bagong kayamanan ito, ha? Mayroong taglay ang pamana ng Diyos at huwag kalilimutan si Yahweh.